Elias, halika na. Mahabulan na tayo. Senyor Ibarra, tumakas na kayo! Hindi maaari. Hindi kita maaaring iwan dito. Halika na. Bilisan mo. Senyor Ibarra! Para kay Crisostomo Ibarra. Ibarra! Senyor Ibarra, sa halos 7 taon ninyong pamalagi sa ibang bansa, anong pinakamalagang bagay na kita niyo? Nung natutunan ko ang kasaysayan, nalaman kong ang kalayaan o pagkaalipin ng isang bansa ang nagdidikta ng pagkasagana at paghihikaos nito. Nagawa mong lustayin ang iyong yaman para lamang dyan? Isa kang bulag! Kahit bata, alam yan! Nagpapasalamat ako at palagay pa rin ang loob ng dating kura sa akin. Subalit ipagpaumanin niyo ako. Kagagaling ko lang sa isang mahabang biyahe. May aasikasuhin pa ako bukas para sa Espanya at sa Pilipinas. Huwag ka muna umalis. Darating pa si Maria Clara. Bibisitahin ko siya bukas. Sa ngayon ay may importante na akong bagay na dapat gawin. Pasensya na ho, senyor. Hindi ko ho sinasadya. Walang anuman. Halika, tulungan na kita. Maraming salamat ho. Nanggaling po ba kayo sa tahanan ni Kapitan Tiago? Oo, ngunit umalis ako agad dahil may gagawin pa ako bukas. Siya nga pala, saan nga ba sa inyo? Doon lang po. Mukhang marami kang dala-dala. Halika't samahan na kita. Ngunit, hindi ho ba kayo nagmamadali? Hindi naman. Siya nga pala, ano nga bang iyong pangalan? Ako nga ho pala si Elias. Ako naman si Crisostomo Ibarra. Kayo nga ho ba ang anak ng yumaong na si Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod. Maligayang pagdating. Naway, mas maging mas mapalad ang buhay nyo kaysa sa ama nyo. Maraming salamat. Ikaw, nasaan ang iyong ama? Sa kasamang palad, namatay na rin ho siya. Dito na lang po, Senyor Ibarra. Maraming salamat po sa inyong tulong. Walang anuman. Kailangan ko na ring umalis. Ikanalulungkot ko pala ang pagkawala ng iyong ama. Nakikidalamhati rin po ako sa inyo. Maraming salamat. Paalam po. Ikinagagala ko po kayo makilala, Senyor Ibarra. Elias? Sino nakalibing dyan? Ang aking ama po, Senyor. Ito. Para sa iyong ama. Maraming salamat po, Senyor. Senyor, kailangan ko na po umalis. Ano? Sandali! Ama niyo po ba si Rafael Ibarra?
Oo. Sinunog ko na ang malaking cross dito. Ano? At bakit mo naman nagawa yun? Napag-utusan lamang ako ng malaking kuro. At anong ginawa mo sa bangkay? Sinabi sa akin na dalhin ko ito sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman? Huwag po kayong magalit, senyor. Masyado pong mabigat ang bangkay. Kaya itinapon na lamang ito sa ilog. Itinapon! Isang kapaliwan na yung ginawa! Nakausap niyo na ba siya? Hindi, subalit natitiyak kong kasama natin siya. Naniniwala ko sa iyo. Kayo ang sasalakay sa kumbento upang makapaghiganti sa kasamaan ng kura. Opo, Kami naman ang lulusob sa kwartel ng mga sibil. Ilan kayo? 5, sapat na ang 5 katao. at kung tayo hindi magtagumpay, May sumusunod sa akin. Mga sibil kaya ito? Maghiwa-hiwalay na tayo sapagkat siya'y nasundan. Makukuha ninyo ang inyong sandata sa gabi ng pagsasalakay. Magsilakad na kayo. Hindi lamang niya binati sa aking pagdating. Talagang tumaas ang tingin niya sa sarili niya. Nakapunta lamang sa Europa. Abay, akalain mo kung sino ng masta? Katulad lamang siya ng kayang ama. Akalain mo disente. Ngunit hindi marunong gumalang sa batas ng simbahan. Huwag mo na napansin yung mga sinabi niya, mahal ko. Kung alam mo na kung gaano ako nagtitimpi sa kuwalian, patawarin mo kung mahal ko. Pero hindi ko na matitiis pa. Tama lamang na pinurusahan siyang mamatay sa kulungan at Hahayaan ko kayong bastusin ako. Ngunit, huwag na huwag mong babastusin ang alaala ng aking ama. Maghunos din ka, Ibarra. Alagad na Diyos ang kinakalaban mo. Alagad ng Diyos! Paano niyo nasabi siya'y alagad ng Diyos? Samantalang ang taong ito ang dahilan ng pagkamatay ng aking ama. At ngayon, nagawa pa niyang bastusin ang pangalan ng aking ama. Ganito ba ang gawain ng isang alagad ng Diyos? Pakiusap! Alang-alang lamang sa akin. Magmusak na si Padre Damaso. Maria Clara, kung hindi lang kita mahal, baka nakita niyo na kung may dugo ba talagang dumadaloy sa ugat ng taong yan. mga pangusap ng Panginoon na isinisabi ni Esdras. Ikalawang aklat, Kabanata 9, versikulo 20. At ginawid mo sa kanila ang inyong mahiwagang diwa upang palaganapin sa kanilang pangaral at di mo binawi ang mana sa kanilang bibig at binigyan ng tubig upang mapawi ang kanilang uhaw. Tunay na makasalanan ng mga tao. Binigyan diwa tayo sa mundo ng mga kakayahan tiklupin ang ipinag-utos ng Ama. Dapat natin isulong ang batas ng Diyos. Dapat natin isulong ang santong kasulatan tulad ng buhay ng mga santo. Kinakailangan ninyong malaman ang mahalagang bagay tulad ng Ama namin. Bagamat marami sa inyo ang nakakalimot dito gaya ng mga erehe at mga protestante. Magsisi kayo, mga lahi ng mga erehe. Sa lupa pa lang ay pinarusahan na kayo ng Diyos sa pamagitan ng binubuan. Dapat layuan kayo ng mga pamilya at mga kababaihan. Kayo lahat ay dapat ipabitay upang wag na lang lumagana ang mga binhi ni Satanas. Ang huling araw ay malapit na. Malapit na matapos sa mundo. Ayon sa hula ng maraming santo, uulan ng apoy, bato at abo upang parusahan ang inyong mga kapalaluan.
Ngunit may panahon tayo upang magbago at tuwid ang ating pagkakamali. Ang unang hakbang nito ay ang pagkilala sa sarili. Sisiri natin ang lalim ng ating pagkatao. Punahin ang apoy at siyang nag-udyok upang gawin natin ang mga bagay-bagay. Panghawakan natin ang katotohanan ng ating sarili at mamulat sa liwanag na dala ng ating pagkatao. Hubugin natin ang ating tadhana at tahakin ang landas na ating hinaharap. Kilalanin mo ang iyong sarili. Ungkatin mo ang katotohanan dahil ito ang susi na iyong tagumpay. Senyor Ibarra, paumanhin. Iligtas po ninyo ang inyong sarili. Umalis na po kayo sa lugar na ito. Anong ibig mong sabihin? May pag-alsa pong mangyayari. At kayo po ang pinapalabas ang nagpasimuno nito. Ngunit sino ang... Hindi ko po alam kung sino ang nagpakana nito, senyor. Ano bang dapat kong gawin? Ianda niyo po ang inyong mga papeles. At sunugin itong lahat. Magtungo kayo sa mga lalayong lugar kung saan hindi po kayo masusundan. Alam ko pong mahirap. Wala na pong ibang paraan. Kailangan na po talaga natin umalis. Maraming salamat, kaibigan. Hindi. Hindi maaari. Hindi maaari, mahal ko. Ano nangyari sa'yo, anak? Natayari mo ba kayo? Wala na ang tao, mahal ko. Patay natin yung papa mo. Wala na siya. Ngunit, Tanging si Ibarra lang ang mahal ko. Wala nang iba. Hindi ko ma-cellphone, so hindi ako magpapakasal sa kanya. Kung tutuloy niya pa yung kasal, magpapakamatay ako. patawarin mo. Patawarin mo kung himasok sa iyong dalawa na Ibarra sa iyong buhay. Patawad, anak. Magbumongan na lang ako. Kung yan ang gustuhan mo. Diyos ko. Diyos ko. Ito na ba ang lahat parusa sa aking mga kasalanan? Ito na ba? Diyos ko. Diyos ko.
Sisirin natin ang lalim ng ating pagkatao. Punahin ang apoy at siyang nag-udyok upang gawin natin ang mga bagay-bagay. Panghawakan natin ang katotohanan ng ating sarili at magmulat sa liwanag na dala ng ating pagkatao. Hubugin natin ang ating tadhana at tahakin ang landas na ating hinaharap. Kilalanin mo ang iyong sarili. Ungkatin mo ang katotohanan dahil ito ang susi ng iyong tagumpay.